most precious God. Again, Lord, this is a day wherein your people, Lord, will lift their holy hands. And this is a time, Lord, to shout your praise because you are the God who deserves all the praises and honor, especially during this special day of yours. Today is Sunday once again, Lord. This is a time to honor you and bless your name, Lord. And we pray, Lord, to please guide your people, oh God, and give us a renewed spirit and empower us again, Lord, to do our part in worship. And through the power of the Holy Spirit, Lord, guide us and give us wisdom as we listen to your message, Lord. Thank you, Lord, for your loving kindness. Thank you for the gift of a new life. Thank you for this wonderful opportunity, Lord. And bless our time together for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, and let's go back to Teacher Ira. Nawala po, Pastor. Nawala si Teacher Ira. Nawala, Pastor. Good morning. Ha? Nawala po. Okay, so let's give the time to our teacher today, Brother Rico. Will you please do the honor of sharing the message of the Lord today? Good morning, Pastor. Good morning sa lahat. Marinig ba ako, Pastor? Yes. Liwanag ba? Good morning. Ang topic na nag-text sa akin si Brother Ira, no? Deacon Ira, na last Sunday. Pasensya na kasi kagagaling ko lang, no? Nakuha ako na pangkaso, no? Parang nadingge. So, thank you, Lord, na medyo gumaling na. And nag-text si Pastor, si Deacon last Sunday, last week, na ako daw yung next Sunday school teacher. So ito na ngayon na pinagantan ko. Yung topic ngayon is, ang binigay sa akin ni Deacon is, title niya is Life is a Temporary Assignment. So, ito yung pang 6 day na topic sa Sunday school. So, ulitin ko, life is a temporary assignment. As the Bible says, sabi ng Bible, life on earth is a temporary assignment. So, anong ibig sabihin nito? Isa-isahin muna natin, no? Yung word na temporary, anong ibig sabihin niya? According to the dictionary, sabi niya, temporary is a brief, ancient, passing, short-term, short-lived. Yun yung ibig sabihin ng word na temporary. And assignment. Ano yung sinasabi dito ng assignment? It is your duty, obligation, task, or position. So, kung pagdugtungin natin ito, temporary assignment, yung duty mo as a Christian or obligation mo as true Christian is only temporary here on earth. So, why did itong tanong, no? Why did the Bible says that our life here on earth is temporary in nature?
So lahat pala dito sa mundo, no? Lahat passing lang. Passing lang. Parang isang dinidescribe nila dito is life is described as a mist. Alam ba niyo yung mist? M-I-S-T? Sino nga alam ito? Deacon. Anong ibig sabihin ng M-I-S-T? Mist. Life is described as a mist. Fogs. Temporary lang. Oh, yun daw ang buhay natin dito sa mundo, no? Para daw tayong usok, yung fogs ba? Pumunta ka ng Tagaytay, lagi makikita mo ito sa Baguio, yung sinasabing mist, yung fogs or haze. Pangalawa, life is a fast runner. Alam mo ba yung marathon? Ang bilis tumatakbo, parang dumadaan lang. So, yun daw ang isang ibig sabihin ng fast runner, no? Daan ka lang. And another one is parang hininga. Ano ba? Hininga. Breath. Kung huminga ka, di ba? Sandali lang. Huminga ka, tapos na. Pagka inhale, exhale. So, segundo lang. And last, our life is a wisp of smoke. Wisp na naman. W-I-S-P. Ano yun? Ikaw alam mo yun? Sino bang naninggarilyo dito? W-I-S-P. Yung smoke ng cigarette. Para daw yung buhay natin, para daw yung usok ng sigarilyo na maya mawawala na siya. So, yun yung ibig sabihin ng temporary assignment. Our life is a temporary assignment here on earth. So, sino nagsabi? The Bible says so. So, according to the Bible, make the best use of your life. You must never forget two truths. May dalawang katotohanan na ating intindihin kasi sa Bible. So, ano yun? Una, compare life with eternity. Life is extremely brief. So, ikumpara daw yung buhay natin dito sa mundo with eternity. Kasi sandali lang daw tayo dito sa mundo. Totoo ba? As true Christians, do you believe that our life here on earth is very brief or short-lived? Maniwala ba kayo? Tayo dito sa mundo, di mo yung bata, maniwala ba kayo yung batang newborn baby, yung isisilang pa lang, mamamatay agad. Merong pangyaring gano'n, di ba? Tayo dito sa mundo, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, mamamatay. So, life is extremely brief. Pero hindi pa pala ang totoo, hindi pa pala ito yung katapusan ng lahat. This is not the end of life. Sabi niya, that is not the end of life. Meron pang kasunod. Sabi ng Panginoon. So, si King David, sa Psalm, no? Sa Psalm, he prayed to God. Buksan natin, Psalm 39:4. Psalm 39:4. Basahin ko muna, no? Sa Psalm 39:4, King David prayed to God. Sabi niya kay God, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me the days are numbered and that my life is fleeing away. Tinda niya, sinong may Tagalog yan? Diyan ba si Sister Pe? No. Psalm 4. Sorry, narinig. Okay. Sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang wakas ng aking buhay, sabihin mo kung kailan. Yan. Thank you.
So, pinagdasal ni David na napaalalanan niya ang pagka yung reminding him of the days na ilang araw na lang siya dito sa mundo. That my days are numbered and that my life is fleeing away. Hindi na lang and or momentous away. Nang sabi ni David sa dasal niya. So, ibig sabihin, you cannot foretell death. Anytime kukunin ka ng Panginoon, anytime namamatay ka, pero bakit ganon? Yan ang tanong, no? Bakit may pangyayaring ganon? Tayo ba na natatakot mamatay? Bakit? Gusto mo ba tumira sa mundong ito ng matagal? Bakit? So, yun ang tanong, no, ng buhay natin. So, yun yung number one na katotohanan, no? Compare life with eternity. Kasi, ang buhay nga natin, sandali lang. Kailangan alam natin kung ano yung totoo na mangyayari sa atin as a Christian. Pag tayo ay mawala na sa material world. So, number two, compare life that earth is only a temporary residence. Ano ba yung temporary residence? You won't be here too long, so don't get too attached. So, huwag daw tayong masyadong, ano man tawag ng too attached? Masyadong dumikit sa mundong ito. Masyado mo daw minamahal ang mundong ito. Yung iba, ayaw, gusto pang, diba? Kung medicine, hindi pang papahabain yung buhay natin. So, may mga pangyayaring ganon. Bakit gusto nilang tumagal pa dito sa mundo? Maganda ba talaga ang buhay dito sa mundo? Nandito ba lahat? Nakikita ba natin yung true happiness? Are you contented? Are you satisfied sa lahat na mga bagay dito sa mundo? So, ang tanong, being true Christians, do you know how long you will stay here on earth? So alam ba natin na dito sa mundo, matagal ba talaga tayo? Why do people need to stay longer on earth? So ito yung question, no, na bakit gusto pa nating magtagal dito sa mundo? Yung mga unbelievers, mahal na mahal nila yung mga bagay, yung nakikita. Yung sabi nila, yung sin materials. Gusto nilang masaya sa mga bagay dito sa mundo. Kung meron man siyang kayamanan, meron man siyang power, honors, doon ang gusto niya. Doon sa mga unbelievers. Pero tayo as true Christians, meron tayong sinasabing example, no? Alam mo ba itong green card? Pastor, no? Green card holder. Green card holder ka ba, Pastor? Let's say, pupunta ako sa US. Kung ako mamasukan, bibigyan ka ng visitor's registration card. Para ang buhay natin dito sa mundo, para bang naglalakbay ka na pupunta ka sa isang lugar, siguro maghanap ng trabaho. So, pag green card holder ka sa US, you're allowed to work in that country, pero hindi ka US citizen. You are not a US citizen. So, yun ang ibig sabihin niya ng green card holder. Example yan, no? Pero sa langit daw, according to the Bible, you must have a spiritual green card. So, naintindihan nyo, ano yung spiritual green card? Christians should carry
to remind us that our citizenship is in heaven. So ito yung dadalhin natin sa langit. Hindi ka makapasok doon kung wala kang spiritual green card. So ito yung kaintula doon sa green card holder ng nagtatrabaho doon sa US. Yung kapatid ko, green card holder siya eh. Nasa Minnesota siya ngayon. So, ibig sabihin, nagtatrabaho siya doon. Pero hindi siya US citizen, no? Filipino citizen siya. So, yun ang example dito. Pero, ito nga ang sinasabi, hindi ka permanent resident ng United States, US. You are just a transient, a visitor. So, hindi pa yon ang final destination. It's not your permanent home or final destination. You're just passing through, just visiting Earth. Yan ang sabi dito, no? Remember, your identity is eternity and your homeland is heaven. So, yun ang sinasabi dito sa Bible. Sa 1 Peter 1:17, 1 Peter 1:17, no? Babasahin ko. If you call God your Father, live your time as a temporary resident on earth. So, yun ang sinasabi na sa 1 Peter, no? 1:17. Tinatawag mo daw yung Panginoon na Panginoon mo. My God is your Father, is my Father. Live your time here on earth. Sandali lang kasi nagwala na naman yung aso. Sandali lang. Wala si Chewy. Sorry. So, live your time as a temporary residence on earth. Yun ang kautusan dito. Huwag kang umira dito as a permanent. Temporary lang tayo dito sa mundo. The Bible uses terms like alien. Ano yung alien? Bisita lang, di ba? Pilgrims or foreigner, stranger, visitor, and traveler. So, yun ang sinasabi dito as a temporary life on earth. So, meron pang isang prayer ni David, no? Sa Psalm 119-19. Isa natin. Psalm 119-19. Sinong gustong bumasa? Teacher Au? Teacher Ira? Psalm 119-19. Ito yung isang prayer ni David, no? Sa Psalm 119, verse 19. Verse 19. I am a stranger in the earth, hide not thy commandments from me. Okay. Ako'y makikipamayan sa lupa. Sabi dito ba sa Tagalog? Huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. So, sabi ni David, huwag mong itago, Lord, ang lahat ng kautusan mo sa akin because I am a stranger here on earth. Hindi talaga ako taga rito, no? Dumadaan lang ako, bisita lang ako. Meron akong permanent destination na wala dito sa mundo. So everything here on earth is passing through, passing only. Sa Job 8:9. Job 8:9. Mr. Pe, may Tagalog ka dyan? Sinong may Tagalog version? Job 8:9. Job, lang nalalaman ang mga anino lamang tayo sa balat ng Espiritu. Okay, kawin mo, no? Sapagkat tayo'y kahapon lamang at walang nalalaman, sapagkat ang ating mga karawan ay kalupa ay anino. Alam mo yung anino? Shadow? For we are but of yesterday and know nothing.
Because our days upon earth are a shadow. O, tama. Sabi sa Job, di ba? Ang anino, di ba? Dadaan lang, sandali lang, wawala na. So remember, Christians, yung dalawang katotohanan no, na sinasabi ko, kung alam natin ito as true Christians, when we grasp these truths, we will stop worrying about having it all on earth. So wala na tayong iniintindi no, na bakit gusto ko pang yumaman, bakit gusto ko pang sumikat, bakit gusto kong ano man tagal, maririnig yung pangalan ko palagi, pang artista, no? Yung power, honor. So, these are all material or earthly things. It is no longer important in your life kung alam mo yung dalawang sinasabi kong katotohanan. That is very blunt about the danger of living for the here and now and adapting the values, priorities, lifestyles of the world around us. So, ang Panginoon, hindi niya talaga sinasabi, ano ba talaga, ang ibig ko sabihin, malabo yung, or blank, no? Yung danger na ano yung katayuan natin dito sa mundo, ano yung values and priorities, yan ang sinasabi. So, ang tanong ko ngayon is, what is your priority in your life today? Ikaw nandito ngayon sa mundo, you're a true Christian. Is your mind or life full of earthly things? Or is your priority, is your appetite of material things? Meron bang ganon sa atin ngayon as true Christians? Meron bang mahilig magpa-deliver dyan ng Lazada? Joke lang. Meron ba diyang satisfied sa isang damit, isang sapatos? Gusto maraming sapatos kasi sa Lunes ibang kulay, sa Martes ibang kulay. Sabihin mo na ako yun. Oh, yan, may nagre-react dito. So, yun siguro, no? Yun ang ibig sabihin dyan. What is your priority in your life today? Ako ba mapera? Saan yung pera ko? Ako ba matalino? May talents ba ako? Saan ko ba gagamitin yung talents ko? So, ito na naman ngayon ang tatandaan natin as true Christians. Meron tayong reminder, no? So, punta tayo sa Philippians 3:19 and 20. Philippians 3:19 and 20. Yung gusto mong bumasa? Sir Michelle, Siya na si Michelle. Sister Michelle. Philippians 3:19 to 20. Tagalog ba yung version mo? Apa, Kasan mo nga? yan. 3:19 and 20 na ang kanilang kainanatnan ay ang kapahamakan at ang kanilang Diyos ay ang Diyos at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Okay. So, yun ano, ibig sabihin, kung minahal mo ang mundo, minahal mo ang mga earthly things, ang result daw dito is destruction. Diba? Whose end is destruction. Kasi hindi ka na sumusunod sa utos ng Panginoon. For ang totoo talaga, our citizenship is in heaven. Ito yung hinihintay natin. Which is naghihintay tayo sa Savior natin na si Jesus Christ. Yun ang sabi. So, those who set their minds on earthly things, delikado ka. Kasi this will end in destruction. Yun ang sabi ng Philippians, no?
So, meron na naman sinasabi dito na word, a term na spiritual adultery. Ano ito? What do you mean by spiritual adultery? James 4:4. James 4:4, ako na lang ha, magbabasa para mabilis. James 4:4, you adulteresses, do you know that friendship of the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. O, tingnan mo. Kung sino talaga yung nagmamahal sa mundo, yung too attached to the world. Ang kalaban niya ang Panginoon. Remember, as Christians, we are taught to make use of the things here on earth. Hindi naman tayo pinipigilan na ano ba yun? Bumili ka, gamit ka, but do not adore or attach the things which are sin. The things which are sin, sabi ng James, focus yourself on the things which are unseen. Yung hindi nakikita, doon ka magpo-focus. Do not focus on the material things which are seen. 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18. Ito yung sagot, no? Deacon, nandiyan ba si Deacon? Yes po. Yes po. 2 Corinthians 4:18. Basahin ko pa. Click ba ako? As we look not to the things that are seen, but to the things which are not, the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Okay, thank you. So, okay. Ito kasi marinig si Deacon. Sorry. So, yun siya sabi, no? Sa 2 Corinthians 4:18, yung mga bagay na nakikita natin ngayon, or things that are seen, no? Are only temporary things. Things are seen are temporal. But the things which are not seen are eternal. Yan ang sinasabi sa 2 Corinthians 4:18. So yung hindi nakikita, yun ang doon tayo magpo-focus, which is eternal. Kasi yun yung sinasabi ko na yung second, yung first truth, di ba? Kanina sinabi ko na focus on the eternal things, yung eternity. So these are the unseen things. Sa Tagalog, no? Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Katapwat, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So doon tayo sa unseen as Christians. So yung sabi ni C.S. Lewis, no? Yung quote niya na all that is not eternal are eternally useless. So yung mga material things na yung focus mo na mga non-eternal are useless daw, sabi ni Lewis, no? So dito talaga tayo sa unseen or unseen things kasi ito yung eternal na ito yung nag-happy sa atin for to eternity. So next, sabi naman ng Bible, we are Christ ambassadors. Ano ba yung ibig sabihin ng ambassadors? Representative, di ba? Representative for Christ. Kung kuwan ka, diba? Ambassador to other countries, di ba? Ambassador ng US. So ikaw nag-represent ng Philippines to another country. So, tayo natin, pantay, no? Sa 2 Corinthians 5:20. 2 Corinthians 5:20. Sinong pwedeng bumasa? Si Brother Roy?
Yung word na ambassador, nabanggit dito, no? Kaya po, 2 Corinthians 5:20. Asa nila? Now then we are ambassadors to Christ, as though God did visit you by us. We pray you in Christ's name. Be reconciled to God. Okay. Sabi niya, therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg on behalf of Christ, be reconciled to God. So, as an ambassador, you have to contact and relate to them to fulfill your mission. So, tayo, inutusan ng Panginoon para sasabihin ng isa iba as representative from Christ, no? Yung purpose na bakit tayo nandito sa mundo. You have to learn the truth, adapt the cultural differences, to be able to isolate your enemy. So para mahiwalay tayo sa mga kaaway, no? Mga kalaban natin, ikaw as ambassador, alam mo kung ano yung trabaho, anong mga ginagawa mo as a representative, no? You will feel comfortable in this world. Pero kung nagmahal ka sa mundo ito, halimbawa ikaw Kristiyano ngayon, no? Na-brainwash ka naman dito sa mundong ito o sa bansang ito, hindi ka na ambassador. You are acting like an enemy, so you will be called anong tawag doon ng mga taong hindi na nagmamahal sa bansa niya? You are a traitor. Nag-traitor ka na sa Panginoon kasi hindi mo sinusunod yung utos niya. So, many Christians have betrayed God and His kingdom. Kasi hindi natin sinusunod yung utos niya. As ambassador to the world, from Christ, as ambassador of Christ, no? Kailangan susunod tayo kung ano ba yung purpose na bakit nandito tayo sa mundo. So, the Bible is clear that, friends, this world is not your home. Hindi natin ito bahay, no? Hindi natin resident. Do not get too attached to what's around and because everything is temporary. So, balik na naman tayo. So, ito lang naman yung focus natin. The 1 Peter 2:11. 1 Peter 2:11. Si Teacher Auralyn ba? Tagalog version ba? Sister? Auralyn? Tagalog version pa ba diyan? Kasi maliwanag pag Tagalog kasi. English po eh. Basahin ko na lang, no? Ang minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay. Kayo'y nagsisipagtigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yan. Nang panawagan ng Panginoon sa atin, no? I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust. Yan ang order ng Panginoon sa atin. Abstain from fleshly lust. This is war against our soul. So, yun ang talagang kalaban natin. Iwasan talaga nating magkakasala. Iwasan natin yung mga earthly lust, no? Yung mga makamundong bagay. So, yun ang sinasabi dito sa 1 Peter. Na sabi ni Paul, I beseech you as strangers and pilgrims. So,
Sabi naman, yan ang sabi na iwasan talaga natin yung earthly things na makabigay ng kasalanan sa atin. The Bible says, God's soul of pain, example ito, no? Sa Bible. Sino ba yung mga heroes natin sa Bible? Mga hero. Meron tayong national hero, si Rizal, di ba? Sa Bible, meron din tayong mga heroes na mga faithful sa Panginoon. Pero yung pagka maging faithful nila, hindi naman natin nakikita kung successful ba sila sa purpose nila na bakit sila naging mahal ang Panginoon. Focus talaga sila sa mga unforeseen things, no? So, number one, si Paul. Si Paul is a hero sa Bible. He was faithful to God, but yet he ended up in prison. Bakit? Si Paul, siya yung talagang faithful sa Panginoon, pero nakulong siya. Si John the Baptist, faithful din siya, pero he was beheaded. Naputulan. Beheaded. So namatay siya. Walang napuntahan pa yung pagkamatay nila. Pero faithful sila sa Panginoon. Millions of people have been martyred. Everything. So maraming sinasabi sa Bible. Maraming mga heroes. Pero ano ang sabi dito? Anong sabi ng Panginoon? Remember, end of life is not the end. Ano sabi ng Panginoon? Ang pagkamatay mo daw, hindi pa ang katapusan. The greatest heroes of faith are not those who achieve prosperity, success, power in this life, but those who treat this life as a temporary assignment and serve faithfully expecting their promised reward in eternity. Totoo ba? Ang kamatayan daw, hindi pa katapusan. Hindi pa, ano ba yun, na uuwi ka sa mundo mo. Yan ang sasabi. Yung mga heroes, yung mga, let's say, yung mga namatay na kilala, di ba? Maalala mo, si Marcos, grabe yun. Ang talino si Marcos, di ba? Ang yayaman. So, sa tingin mo ba, yun na ang katapusan ng buhay niya? All the great people died in faith. They did not get the things that God promised His people. But they saw them coming far in the future and were glad. O, tingnan mo. Sila yung mga faithful sa Panginoon, nakikita nila ng anong mangyayari sa kanila sa kabilang buhay. The far future. And they were glad. O, masaya sila. Kasi as promised to us, eternity. Hebrews 11:16. Ito yung promise niya ni God, no? Hebrews 11:16. Sabi ni God, but now they desire a better country that is unheavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He had prepared for them a city. So, ito yung pangako ng Panginoon. Sa Tagalog, ngunit ngayon ay nagnanasa sila na lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ipinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. So, sila Paul, sila John the Baptist, yung mga Bible heroes, hindi sila nahihiya na tinatawag nila ang Panginoon na Panginoon. Kasi alam nila na sa kabilang buhay, mayroong pinaghanda na ano ba yun, a place or a country na para sa kanila, which is nasa langit. Kasi mahal na mahal nila ang Panginoon, sinusunod nila kung ano yung utos as representative or ambassador.
We are constantly entertained. Ayan, ito na naman ang ano, 1 Corinthians 7:31. Sinong gustong bumasa? Lista niyan. 1 Corinthians 7:31. Kapit na tayo. Kunti na lang. Dito na naman tayo magaling sa makamundong bagay. Kita mo, Mayan? Opo. 1 Corinthians 1 Corinthians 7:31. 31. And those who deal with the world as though they had no dealings with it, for the present form of this world is passing away. Okay, thank you. So, totoo naman talaga, no? We are constantly entertained, amazed, and catered to all the fascinating attractions, mesmerizing and enjoyable experience. So tayo dito sa mundo, ito yung gusto natin, di ba? Let's say, internet. Sa internet, marami tayong mga bagay na gustong gagawin. Yung mga nag-Mobile Legend dyan, maganda ba yan? Hindi ka ba too much attached? Hindi ka ba addict? Sa mga movies, entertainments, mga parties. Yun ang gusto natin dito sa mundo. Yan ang sinasabi dito, no? Sa 1 Corinthians. Remember, Christians, life is a test, a trust, and temporary assignment. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung buhay pala natin, sabi ng Bible, no? Magsubok lang pala ito. A trust and temporary assignment. We are preparing for something even better. Kaya lang, tayo, parang meron tayong ugaling, ano ba yun? Yung satisfied or discontentment. We are looking for more. Talagang naghahanap pa tayo ng iba pang, gusto ba? Kung gusto mong mamasyal, ayaw ko na sa Boracay, nakasawa na, gano'n ba? Punta na naman ako sa iba, sa El Nido siguro, maganda. So, yun ang ugali ng mga tao dito sa mundo, no? The fact that the earth is not our ultimate home, as follower of Jesus, we experience difficulty, sorrows, and rejection to this world. Ayan. So, merong consequences na mangyayari, no? Kung you are too attached to these things. May i-experience na natin yung difficulties, yung rejection. Bakit yung iba parang, ano bang tawag yun? Yung discouraged na hindi ko nakuha yung gusto kong bagay. Meron ba akong nililigawan dyan, hindi ko siya nakuha. So, discouraged ka sa buhay mo, no? It also explains why God's promises seem unfulfilled. So, yung mga nagdadasal mo na, Lord, bigyan mo naman ako ng bahay, lakihin mo naman itong bahay ko, bigyan mo naman ako ng pera, hindi agad-agad na sasagot. So, ito yung isang nangyayari or consequences na bakit nagaganito ang buhay mo. Some prayers seems unanswered and some circumstances seems unfair. So, kayo ba nakaranas nito? Yung unfair ba? Bakit siya, Lord? Ang yaman-yaman niya? Bakit ako walang kotse? Siya meron? So, sa sarili mo dito sa mundo, yung buhay mo parang magsiselos ka na sana meron din akong gano'n. So, nagdadasal ka na nangingi ka sa Panginoon na bigyan mo ako, Lord, ng ganito. So, hindi agad-agad dito nasasagot sa Panginoon because these are all circumstances na bakit you are too much attached sa makamundong bagay. Diba?
So, ang ugali ng tao is discontentment. Even to us Christians, experience the difficulty in life. Na tayo sa John, so, sinasabi na naman dito, bakit nga kaganon? John 15, 18 to 19. Anong gustong bumasa? John 15. Ikling? Mr. Kling? John 15. Tagalog ka ba, Kling? Naka-mute ka, King. Naka-mute ka. John 15, 18 to 19. Basta mo ng oras. Okay? If Kaya, the Clay? world hates you, if the world hates you, that is hated me first. If you belong to the world, then the world would love you as it is own. But I choose you from this world, and you do not belong to it. That is why the world hates you. Okay, yeah, thank you. Thank you, Kling. Oh, so tama, no? Mundo daw, ang sanlibutan ay dati na kayong pinapupuutan, sabi ng sa Tagalog, no? The world hated you. You know that it hated, at sabi naman ng Panginoon, na matagal na ngayon, galit or hated ni ang mundo. Kaya, if you were in the world, kung kayo'y tagal ng sanlibutan, ay ibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. So, you love your own self kapag kayo hindi taga sanlibutan because you are not of the world. Hindi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Pinili na tayo ng Panginoon out of this world. Therefore, the world hated you. So, tama, huwag talaga tayong magmahal masyado sa mundo, no? Kasi, hindi pala ito ang pinili ng Panginoon para sa atin. Kasi lahat nga ito ay lilipas lang or temporary things sa kwan. So, sa conclusion, no? Remember, in order to keep us becoming too attached to earth, God allows us to feel a significant amount of discontent and dissatisfaction in life. So, yun ang na-experience natin dito sa mundo. We are not completely happy here because we are not supposed to be. Earth is not our final home. So, tandaan niyo yan. Earth is not our final home. We were created by God for something much better. Sabi ng Bible. God has a plan for us. Kaya sinasabi niyang life is temporary assignment. Yung eternal values are not temporal. Halimbawa, yung isda daw, yung isda ilagay mo dito sa lupa, hindi siya masaya, hindi siya mabubuhay. Water is not his habitat. Yung agila, ikulong mo, yung ibon ni pastor. Ikulong ni pastor, hindi siya masaya. It's freedom. It wasn't allowed to fly kasi ang buhay niya ay nasa labas. Yung free siya na lilipad. So yun ang buhay niya. So it is a big mistake. Ito ang malaking mali na assumption natin, no? Na God's glory for our life is material prosperity or popular success. Mali yung pag-iisip na ganon. Ako successful sa buhay ko. Ako mayaman. Ako may material abundance. Hindi ito ang tinuturo ng Panginoon.
Faithfulness to God does not guarantee success in a career or even in ministry. So kahit magaling ka na, let's say, magaling ka na pastor, magaling ka na teacher, hindi pa rin yun ang sinasabing goal of life or yung destination mo dito sa mundo. Ano ba talaga ang ano mo? Never focus on temporary crowns, temporary rewards. Huwag kayong mag-isip na ng iba na sa tingin mo ito na yung successful mo na buhay. Richness, yayaman, successful career, honors, power, doon ang iniisip ng mga unbelievers. Pero tayo as Christians, never think on these things. Lalo na si Juan, di ba? Yung mga presidente natin na magagaling, yung mga champions, great men, national heroes. Tingnan mo sila, yun na ba talaga ang katapusan or yun na ba talaga ang destination nila? So please reflect on this following. Why did I place so much importance on things which are so temporary? Bakit ako nag-iisip ng mga bagay na temporary lang? Why did I waste so much time, energy, and concern on what wasn't going to last? Naghirapan mo na, ano ba yun, pinagtuluan ng pawis, hindi natutulog, nagtatrabaho ng gabi, walang pahinga because of these things. Basta lang successful ka sa mga earthly na bagay. So bakit yung iba dyan nag-overtime? Bakit yung iba dyan nagsusumikap na magtatrabaho para lang ang nasa isip na is successful sa buhay nila. Also the fact that life on earth is just a temporary assignment. Change the way I am living right now. Yon ang sabi ng Panginoon. So, ito, tapos na tayo, no? Pero meron akong last story, no? Before we end, ito yung isang kwento dito sa libro na nabasa ko, no? There was a retired missionary umuwi sa US. Saan siya galing? Sa Africa. Retired missionary umuwi ng US. Nung sumakay siya ng barko, di niya lang nakasabay rin pala niya yung presidente ng Amerika. Which is, umuwi rin pala sa kanilang bayan. Hindi naman sinabi dito kung saan. Pero magkasabay sila, no? Yung missionary, retired, saka yung presidente, retired din, uuwi rin ng bahay. When the boat arrives to their destination, ang daming sumalubong sa presidente. Cheered by many crowds. Military band, meron pa siyang military band, no? Red carpet. O gigil sa lahat, tutos lang sa atin, media welcome the president. So ano ang nasa isip ng mga missionary, ng retired missionary? He felt pity on himself, resentment. Bakit, Lord, parang nagtampo siya? Yung presidente, umuwi sa Amerika, ang ganda ng salubong niya. Tapos ako, wala man lang kahit isa na sumasalubong. So we slipped in out in the boat unnoticed by the people. Bumaba siya ng barko, hindi niya alam bakit ganito. Wala man lang sumalubong sa kanya. He began complaining to God. Nagreklamo siya sa isip niya. Sabi niya, Lord, bakit ganito? Nagsisilbi ako sa iyo as missionary. Tapos na lahat. Naipangako ko na yung mga bagay na gusto kong mangyari dito sa mga tao, sa mga unbelievers. So yun ang mission ng missionary ngayon. Ito naman ang sagot ng Panginoon. Tandaan ninyo. My child, you're not home yet. Sabi ng Panginoon. Hindi pa nakarating sa bahay mo.
Hindi ito yung final destination mo. In life, ito remember, when life gets tough, you are overwhelmed with doubts, or when you wonder if living for Christ is worth the effort, you are not home yet. At that, you won't leave home. So, kung namatay ka, hindi ka pala umuwi sa bahay mo, sa final destination, you'll go home. You'll go home to your final destination, which is the place prepared for you by God, which is called heaven. So, yun ang tandaan natin. Kung namatay pala tayo, hindi pa ito ang final destination natin. Pero yung sinasabi, you go home, uuwi ka na sa final destination mo, which is heaven for us Christians. Yun ang sinasabi dito sa lahat. Okay? Walang tanong? Pastor? May additional ka dyan, Pastor? Okay, salamat, Brother Rico. So, marami tayong realization today, ano? Actually, napaka-timely ng message. Kasi one of our closest friend at halos kapatid na talaga ang turing, parang second family namin, is kinuha ng Panginoon kaninang umaga. And one of our regrets ni Ate Sha is that hindi kami nakapagbigay ng mahabang oras, panahon sa kanya to minister to him. But like our lesson says, we're just passing through, and we are not permanent in this earth. So napakahalaga yung how do you focus your life? Dahil kung hindi tayo magtatagal, sabi nga ng lesson kanina in 1 Corinthians, all the hours, all the minutes we've spent using our time for this world is we are just misusing it. No? Ginagamit lang natin ng mali ng bawat oras kung masyado tayong attached sa ino-offer ng daigdig na ito. So, now that you are a Christian and you know that we are just passing through, we are like a vapor, sabi ng lesson, we are like a shadow, we are just foreigner in this land. Now, ano ba ang mithiin mo? Ano ba ang mithiin mo sa paglakad ng buhay ngayon? Magandang reminder to sa atin, ano? No? Maraming paraan para kuhain ng Panginoon ng buhay. COVID-19 is one. You know that, okay? By the way, yung kaibigan namin, kinuha ng Panginoon, namatay sa COVID, sa PGH kaninang madaling araw. Therefore, COVID-19 is one of the most effective cause of death today. Now, kung hindi mo na masisilayan ng buhay bukas, wala ka bang pagsisisihan na haharap ka na sa Panginoon at uwi ka na sa tunay mong bayan? So that is the challenge in our lesson today. Hindi tayo temporary sa buhay na ito. At besides, walang pinipiling edad ang katapusan ng buhay. Hindi porket may edad kami ni Brother Rico sa inyo, mauuna kami. Hindi yun garantiya. Okay? May nabamatay ng bata pa. May namamatay ng binata at dalaga. May namamatay naman na sobra na sa edad. Then and only God can decide, since this is an appointed time for all of us. Kaya we are on the journey. We are still on the journey.
Now, ang paalala sa atin ngayon, are you too attached to this world? Okay, so think of it. Yun yung gustong isipin, paisip sa atin ng Panginoon yun. Maybe masyado tayong attached sa mundong ginagalawa natin ngayon. At parang hindi tumatakbo ang araw at may katapusan ng bawat paglalakbay. So how are you going to focus your life now that you know that you are just passing through in this earth? Yan. Yan napakahalaga na maintindihan mo paano mo. Saan ba talaga nakasentro ang buhay mo? Sa pansamantalang panahon? O sa pangwalang hanggan na uuwian mo pagdating ng panahon? Okay, let's hanap tayo ng mga pananaw ngayon. Ano? Let's begin with, would like to begin. Sister Mayan, gusto mo magsimula? By the way, Sister Mayan, okay ka lang ba? Napapansin ko parang hirap ka huminga. Ika, Israel Pass. Ay, ganun ba? O, sige. Sige, pagaling ka. Sabi ng lola ko, kumukulong mantika daw ang mabisang gamot sa hika eh. Sige, Sister Mayan, now that you know that talaga maiksi lang ang buhay, ano yung plano mo? Saan mo gustong mag-focus habang may pagkakataon ka pa? Kailangan nating mag-focus sa mga bagay na hindi natin nakikita or pang-eternal. Wag yung dito lang sa mundo na nakikita natin pero temporary lang. Yun po. Oo, no? So, sino pa ba ang pwede dyan? Sister Cecil, nandiyan ba Sister Cecil? Yeah. No, this is the truth of the matter. No? And we cannot avoid this truth. Yes po. Kahit na anong gawin natin, in fact, we cannot even save our lives from death. Yes. Okay, because when God designed us, He put an end to our temporal journey already. Tapos na 'yon. So, and it is clear that hindi tayo magtatagal. So, paano ka ginigising nito ngayon? Yung katotohanan na ito. Actually, Pastor, lagi naman mababasa minsan sa may mga post kasi reality naman talaga na wala naman talagang kung masabi mo forever, everything naman talaga is temporary. Pero minsan, naisip mo din na minsan ako personally, naisip ko na natatakot ako mamatay, pero minsan naisip ko din na ba't din naman ako matatakot? Ang hirap naman tumigil sa mundo na masyadong na masama na ngayon, masyadong Yes. Kaya sabi ko na lang sa Panginoon, if time comes na talagang darating naman talaga yan, gusto ko na yung focus ko sa Panginoon 100% at sigurado ako na safe ako at papunta ako doon sa papuntahan ko na hinahanda niya para sa akin. Amen. Yun lang po. So, salamat Sister Cecil. Ang preparation kasi is now. Yes. Take note, sabi nung teacher natin kanina, this is a temporal journey. But we are heading to a direction which is not temporal. Meaning, may buhay pa dun eh. May buhay ka pang haharapin dun. And your preparation is today. So, what kind of life, ano yung nai-imagine mo na klase ng buhay na i-google mo ulit after this temporal life? No? Napakahalaga nun. Kaya kung ito ay preparation, ibig sabihin na may
may sense of importance dahil may haharapin kang bagong buhay. No, kaya sabi nung lesson natin, do not be so attached dito sa temporal life, but focus on the thing that is eternal. Yan, because God wanted you to enjoy your eternity. So there is a degree of joy always that awaits us. Kaya walang masasayang if you focus solely your life doon sa mga bagay na unseen or the things that are eternal, no? Kaya maraming salamat talaga sa paalala ng Panginoon. Engineer Harry, would you like to share something? Thank you, Ate Cecil. Engineer Harriet, nandiyan ka ba? Yes po, Wala yata. Pastor. Pasensya na po. Medyo Okay. heavy lang yung head ko, sir. Sa akin naman, Pastor, based dun sa message, ang one of the truths na tumatak sa akin yung hindi ko alam pero ang ganda nung dating sa akin yung sinabi ni Sir Rico na tandaan natin ito na Earth is not our final home. So parang it is a reminder to everyone na yun nga, if we urge to be well dito sa mundo, dito sa earth during our earthly times, okay lang na mag-invest, okay lang na to work hard para for the future na hindi natin maranasan yung hirap, and which is tinuturo din ng Bible na tayo dapat hindi nagiging tamad at tayo dapat nagiging masigasig. Pero not only that, no, kung nagiging masigasig tayo dito sa mga bagay na nais natin para makamtan natin dito sa lupa, how much more dapat mas masigasig pa po tayo to minister, to do the work of Christ, para dun sa mga bagay na eternal, which is yun talaga yung final end natin na we will dwell in Christ with God dun sa langit. So dapat kung masigasig tayo dito sa lupa, dapat mas nagiging masigasig tayo dito sa lupa dun sa mga bagay para sa langit. Ayun. Hey. Salamat sa realization niya. Si Brother Gilbert, nandiyan ka ba? Yes, Paz. Okay, sige. Would you like to add something? Ating lesson yan. Well, it's good to be reminded ng mga ganitong bagay na napapag-aralan natin sa Biblia. Kasi mas nakikita natin yung katotohanan ng buhay. Na minsan kasi aminin man natin o hindi, may mga bagay na pang-eternal na minsan ay nakakaligtaan. Right? Pero ang sabi nga ni King Solomon, lahat naranasan ko na. Pero all things vanity, sabi ni Solomon. So ito, habang tayo ay namubuhay dito sa mundong ito, gawin nating balanse ang buhay. Na hindi masamang magpaka-successful tayo sa ating pag-aaral, sa ating pagtatrabaho. Dahil responsibilidad natin naman yun bilang tao, sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. Pero may mga daan para maging balanse. Halimbawa, kung ikaw ay estudyante, hindi masama ang mag-aral at mag-focus sa pag-aaral. Subalit bilang estudyante, pwede ka naman mag-minister din. Pwede mong gamitin ang buhay mo bilang estudyante sa ikalulahati ng pangalan ng Panginoon. Maging instrumento ka sa kaligtasan ng kaluluwa ng iba, sa pag-share ng salita ng Diyos. Bilang isang empleyado, anumang klaseng trabaho meron ka,
Hindi masama na maging busy ka sa trabaho. Subalit, bilang ikaw ay isang empleyado, pwede ka rin mag-minister. Na-i-share mo ba ang salita ng Diyos? Meron ka na ba kasamahan sa trabaho na naging way para na sharean mo para sila ay makakilala sa Diyos? So, habang tayo rito, bilang isang pamilya, bilang nanay, ang dami mong nakakakwentuhan mga tao, nagampanan mo ba na makapag-minister ka? Busy ka oo sa bahay, pero pwede mong may mag-invite ka sa bahay kahit busy ka eh. May nakakausap ka eh. So, ang ibig kong sabihin is this, na habang tayo, mga Kristiyano, ay nabubuhay dito sa mundo lumalakad, gawin natin yung mga bagay, kasi nga temporary ito eh. Pwede mong gawin ang mga bagay na pang-eternal, na hindi, kumbaga ay hindi ka nawawala doon sa daan ng Panginoon kung ano yung gusto niyang ipagawa sa iyo, kung ano yung responsibilidad mo bilang Kristiyano, kung ano ka dapat sa harapan ng Panginoon. So mabuhay tayo ng gano'n, na maging reminder sa atin ang lesson na ito, na hindi tayo taga rito. Pwede nating gawin ang mga bagay na kailangan nating gawin habang tayo buhay. Pero wag din kakalimutan higit lalo yung mabigyan ng kaluwalhatian ang pangalan ng Diyos. Okay. Salamat, Brother Gilbert. By the way, no, sa nabanggit ni Brother Gilbert yung balance, no? Naririnig niyo pa ba ako? Malinaw ba yung ano ko? Okay, kasi parang okay. Nabanggit ni Brother Gilbert yung balance. Baka lang ma-mislead tayo. The balance between Christian life and our temporal life is 99, 1:99%. Okay? 99% focus on God and 1% focus on temporal things. Hindi po to 50-50 ha. Baka pag balance kasi meron tayong konsepto na 50-50. Yung balancing scale, no? But that is not the idea when it comes to Christianity. The balance of Christianity and worldly living is 99:1. Because you cannot compete with the world, sabi ng lesson kanina. Hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng magkasala ng adultery of the world. So 1% focus on temporal life, 99% focus on spiritual life. Hindi 50-50 po kasi marami na nagkamali diyan. Kapag tinitingnan nila yung balance ng life, they thought of 50-50, 50% sa world, 50% sa Panginoon. That is not true. Theologically speaking, the balance is 99:1. Okay? Kasi nga temporal eh. Alam niyo po ang idea doon? What is the ratio of temporal compared to eternal? If life on earth is 70 years only, that is actually not even 0.1% of your eternity. Kaya you cannot make a balance going through 50-50 principle. Still, the balance is this, 99:1. Okay? Because temporary is not even 0.1% of eternal. So thank you very much, Brother Gilbert. At sino pa ba gusto mag-share dyan? Sister Arlene. Sa akin po. Glenn, pakipatay mo na yung microphone. Mute mo yung nasa taas ni Glenn na sound.
tulungan mga kapatay lang. Sa akin naman po, tayo sa akin naman pong take away, dapat nagpo-focus tayo sa mga bagay na makalangit na. Hindi na tayo sabi nga ni Pastor, hindi 50-50 ang labanan. Naalala ko tuloy yung kanta ng Papuri na mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. So, hindi masama na maging successful tayo sa mundo dahil nagbibigay din yan ng glory sa Panginoon. Pero yung mga bagay na temporal, hindi dapat natin siya binibigyan ng priority, kundi yung mas makalangit ng mga bata. Ayun po. Okay, thank you. So, salamat. Masarap sanang pag-usapan to, no? Kaya lang, parang hinahabol tayo ng oras. It's already 10:20. Teacher Raya, last and final words, please, before we close in prayer. Ayan, ano po, na-realize ko lang din po na kagaya na sinabi po nila na hindi ang nilo-look forward dapat natin is how we can give glory sa buhay natin at the end, kapag na-meet na natin si Jesus Christ. Although it's right naman na yung buhay na pamuhay mo ngayon ay yung buhay na yung goal mo ngayon, okay lang na meron kang goal in life. But our main goal dapat and main focus is how we can glorify God at the end of our lives. Yun. Okay, thank you. So there should be the main goal and your sub-goal. Yun ba yung point, Teacher Ira? Yeah. Because earthly living cannot be your main goal because you are a spiritual person. Spiritual person always deal with the spiritual thing, must be focused solely for spiritual things. No? That is our new nature. We are now a new creature created for God, created by God and for God. So, salamat, Brother Rico. Thank you sa ating masustansyang aralin ngayong araw na ito. Thank you for giving your time to the Lord. May the Lord continue to bless your life and your family as well. Ingat po tayo ng konti. Masyadong delikado ang COVID ngayon. Nakakamatay. At pangingatan tayo ng Panginoon. Next week, our teacher is, sino na? Deacon na po. Parang hindi alam ni Deacon, hindi sumasagot Alam ko, Pastor, medyo masama lang ano. Maraming masama ang pakiramdam ngayon. Si Sister Arlene, tinatrangkaso na rin. Kaya maganda dito siya kasi baka maubos sila doon. Gahawa-hawa yung mga bata. Dito may sakit. Diyan si Ate, sino yan? Si Mary Ann? Lahat sila trangkaso. Oo. Ingat lang. Ipainumin mo palagi ng hot water. Kasi yung trangkaso is symptoms din ng COVID. Ingat palagi. Oo. Puso talaga sakit. Maraming may sakit. So, after 15 minutes break, we will proceed to our worship proper, no? At mga kapatid, tandaan niyo palagi, paalala ng Panginoon, this is not a joke. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Hindi mo alam kung kailan ang sayo. Kaya habang may pagkakataon pa, bigyan mo ng priority yung dapat bigyan ng priority. Dahil yan ay kalakip ng panawagan ng Diyos sa kaligtasan mo. Tayo manalangin, tayo manalangin.
Let us pray, everybody. Let's pray. Heavenly Father, our gracious God, we adore you, Lord, and we worship you today because your word is powerful and your word is always in perfect timing, Lord, na pinararating niyo sa amin. And I thank you, Lord, sa buhay ng aming tagapagturo, Panginoon. Salamat, Lord, how you convicted him, Lord, na binigay niya with boldness, Lord, with courage ang iyong mensahe ngayong umaga. And I thank you also, Lord, for sa buhay ng aking mga kapatid na nakikinig ngayon. Kung maliman ang aming focus ngayon, Lord, ay nagpapakumbaba kami, Lord, na kahabagan niyo po kami, O Diyos, sapagkat namamali kami ng direksyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipaintindi sa amin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa bibig ng aming Panginoon. At ingatan niyo po kami, Lord, sa bantari ng COVID-19. Ingatan niyo po ang bawat isa, O Diyos, sa hamon ng kamunduhan, Panginoon. At ipurso namin ang kabanalan, Panginoon, gaya ng itinuturo niyo ngayon sa aming lahat, O Diyos. At patuloy namin pinapanalangin ang kaluwalhatian mo sa buong araw na ito, Lord. Sa patuloy pa namin pagsamba hanggang mamayang hapon, Lord, hanggang sa paglubog ng araw, ay may dedicate namin ang aming oras at panahon, Lord, into worshiping you. Maging ang mga iglesia, Lord, na nasa tamang pananampalataya, ingatan niyo rin po sila, Panginoon, at patnubayan niyo ang bawat pamilya na bumubuo ng aming iglesia. And we also would love to pray, Lord, para sa pamilya ng aming kapatiran, also, Lord, sa Pandakan na umuwi na sa iyong kaharian, O Diyos. We pray for comfort, Lord, sa bereaved family, especially kay Tatay, Lord, na pupuntahan namin ngayon, Lord, para dalahin ang balita na ang kanyang biological son ay umuwi na sa iyong kaharian. Ingatan niyo po kami sa pagpunta roon, Lord, at tanggapin ni Tatay ng may pagluwalhati, Lord, ang kaganapang ito. Na ikaw na may kapangyarihan sa buhay, na ikaw ay may kapangyarihan magbigay, ikaw din na may kapangyarihan kumuha nito, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Ingatan niyo rin ang mga kapatid namin sa Kabuko na pupuntahan namin mamaya. Sa mga restrictions doon, Lord, nawa ay maging masunurin kami sa batas, Panginoon. At patuloy kami makapagluwalhati ng malaya. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin. At sa iyo po ang kapurihan sa buong araw na ito. Panalangin namin ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Thank you. At pagpalain kayo mga anak ng Diyos. May delay ba?